Nakakasawa ang mga pangako, nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako, sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hostesya, lalo't bansa ay hawak lang ng iilan. Nag-people power one, nag-people power two. Ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power one, Magandang umaga po muli. Ngayon po ay Wednesday, October 25, 2023. How many days na lang po before election? 25, almost 4 days na lang po. maghapon. 29 po ay bawal na po ang mangampanya sa barangay at SK election. At yung October 29 po na yan ay liquor ban. Kaya medyo sundin ho natin yung alituntunin at patakaran na ipinatutupad ngayon ng COMELEC. Binalikat ang lahat ng pasa. Kaya po siguro dun sa mga Pagsisi nag-a-aspire mga aspirante sa pagiging barangay captain at mga kagawad at SK kagawad, kaunti pang sipag para kung sa palagay nyo sa inyong kalooban ay maglilingkod kayo ng sapat sa inyong mga mamamayan, sa inyong mga kabarangay. Kasi ang sabi nga, itong tradisyon na eleksyon sa barangay ay mas mahirap kumpara do sa mga halimbawa municipal or provincial or nationwide yung election or yung midterm election. Kasi ito labanan ho halos ito para mga magkakamag-anak sa isang barangay. Ang iba nga, ang banggit pag marami kang angkan daw dun sa iyong barangay at ang kalaban mo ay una dayo lang at wala pa rin kasinong alam sa barangay na nasasakupan, ay malaki na ho ang tsansa nung kandidato na marami ang kamag-anak. Pero tayo, sabi nga ho natin dito sa Mabuhay Mindoro, sana wag yun ang maging sukatan ng mga boboto sa October 30. Hindi sana ho yun yung barometro para bumoto sa ganun. Mas tingnan natin yung performance, yung performance ng mga kandidato na iboboto natin. Buti dito sa ating lalawigan ay hindi wala nang mangyari pang karahasan na may kinalalaman dito sa barangay at SK election. Kasi may mga bayan, may mga probinsya na na halos umatras na yung ilang mga kandidato dahil sa takot sa banta ng seguridad kasi marami na rin ho ang nasasawi at namamatay inaambush, yung iba ay bigla na lang pinapatay ng riding and tandem. Imagine niyo po sa kakarampot na honorarium ng mga barangay captain na ito. Lalo pa yung mga barangay na maliliit na halos almost 2,000 ang honorarium ng isang barangay captain or 2,000 plus 2,000 something ay nagpapatayan ng ganyan-ganyan na lang. Ho natin yung sa may bang probinsya ito? Sa may Abra may marami na yung nagsipag-atrasan dahil nga do sa
papalalang violenteng nagaganap sa kanilang barangay dahil nga dito sa nalalapit na barangay at SK election. Kayod kalabaw. Sana hindi na natin sana wag na sana Ay kasi ako tayo naman nagtataka dito sa ating mga kapulisan kasi may mandato nung pang August 28 yung idineklara yung yung simultaneous nationwide checkpoint dahil nga dito sa sa nalalapit na barangay at SK election at regular yan. Pero buti sa atin walang ganyan. Pero sa ibang mga lugar may nakakalusot po Ganban may marami pa ring nahuhuli Kaya siguro yung ngayon banat na naman ng ating mga kapulisan para sa katatahimik nitong nalalapit na barangay at SK election. Tayo ang pangharang sa tangke. Abangan nyo po sa Sabado or sa Linggo yung amin pong programa ni Sir Edman Serra, yung saktong-sakto lang tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kagaya po nung sinabi nga namin nung nagdaang episode namin nung last Saturday, lalabas yung saktong-sakto lang episode namin sa community ng mga organisasyon or ng mga individual na mga tao na pinakikita yung sipag at sigasig at talento sa usapin ng agrikultura o sa usapin ng ikasasaya ng kanyang mga tao o ng mga member ng organisasyon. Marami ho tayong matututunan dito sa saktong-sakto na regular mag-e-air tuwing Sabado at Linggo 9 to 10. At tayo nga kahapon ay na-invite at na-interview natin yung isang magaling nating kakilala dito sa part ng Nauhan. Abangan nyo na lang po sa next Saturday. This coming Saturday. Tayo yung dito sa Mindoro. Medyo sana maging maayos din yung yung dapat may weekly weekly report regarding dito sa nangyayari sa atin yung sakit na ASF yung African Swine Fever na tumatama sa mga alagang baboy ang alam natin dati last kailan ba yan nung pumutok itong issue ng African Swine Fever dito sa part ng Rojas at Mansalay ang sinasabi ni Mayor Maliwanag nung isang linggo ay parang doon sa isang piggery ay almost 200 ba na mga baboy or 20 hindi ko alam tama niyo po kung ako'y mali sa bilang. Pero ang binabanggit ho ni Mayor Maliwanag ay inilibing na yung iba na mga na test na itines sinuri na positibo sa ASF. Pero ito lang po yung sinasabi ng ilan sana itigil muna yung yung ganung yung proseso. May tawag si Sir Angel Navarro, si Sir Bubi Navarro. Parang wag mo nang ikal yung yung mga baboy na ganyan kasi ang isang buhay na karanasan daw yung ilang mga pangyayari. May isang figure na namatayan. Magkakasama yung mga baboy, halimbawa 5 or 10. Namatay yung 2. Positibo yung 2 sa ASF, yung namatay na 2. Ngayon, syempre, kwinarantin na lang yung yung piggery, yung isang espasyo ng piggery. Kwinarantin, kinulong, walang pinapapasok or kinulambuan para hindi mapasok ng kung ano mga ibon na para siya uli ang magdala ng sakit sa iba pang mga alagang baboy sa ating lalawigan. Ang binabanggit niya hanggang ngayon ay buhay yung mga kasama at malalakas, lumaki pa. Yung mga baboy na kasama nung 2 na namatay na nagpositive sa ASF.
Kaya ang banggit niya, itigil muna nung DA, nung BIFAR, yung ganong yung proseso na pag may namatay, yung ilang kasamahan nun ng mga baboy pa sa isang piggery ay idinadamay na pinababao na o pinapapatay na, sinusunog or binabaw na. Kasi nga yung karanasan nga, yung sinasabi nga ni Sir Angel Navarro, yung kasama nung dalawa na yon sa isang piggery ay buhay, malakas hanggang sa ngayon. Tayo ang Kasi imagine niyo po, halimbawa ay ang binabanggit kasi ng Department of Agriculture ay parang halimbawa yung mga sa isang piggery yung do sa radius niya na almost 500 yung radius yung may posibilidad na sangkot na rin, may virus na rin ng African swine fever yung mga baboy na nasa paligid na yon do sa 500 radius na yon. Ngayon, ang gustong sabihin ni Sir Bobby dahil nga do sa isang karanasan na hanggang ngayon ay buhay pa yung mga baboy na kasakasama nung mga namatay ng dalawang baboy, itigil muna yung gano'n kasi may mga proseso sana na dapat makita muna natin kung kasi ang sinasabi nga daw ng DA ang pag tinest daw yung natitira pa at saka yung along do sa malapit do sa mga piggery na yon ay check na positive. Sa pagtitiw At nung may tinanong daw siya, parang anong sabi, gaano ba ka-fluent yung testing? Ang sabi, almost 20%. Ano yan? Okay yan. Paano yung 80%? Ibig sabihin, 80% ay collateral damage nung ganong testing. Kasi ang binabanggit po ni Sir Bobby, yung virus po ng ASF ay kayang puksain, kayang tunawin kasi malalaki daw ho palang virus na kumpara do sa COVID. At hindi ho siya kayang dali ng hangin yung itong ASF na ito kumpara do sa COVID na transferable ito, na tumatransfer ito sa pamamagitan din ng hangin. Pero itong ASF na ito ay parang sabi nga niya, at nananawagan na rin siya doon sa ilang mga magbababoy dito sa ating sa lalawigan na sundin yung mandato ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno na naka-assign diyan na kahit lagyan ng kulambo o net yung inyong piggery para daw ang paliwanag doon kaya kailangan kulambuan or lagyan ng net ay para hindi na mapasok ng mga ibon. Kasi yung langaw daw naman, hindi naman daw malayo daw naman ang malapit din lang naman ang ang pupuntahan. At yung life span niyan, madali din lang. Pero yung mga ibon, oras na pumasok siya po doon sa lugar na mayroong ASF case, yung mga baboy, pwede niyang i-transfer ito, doon sa mga iba pang mga hayop na mga baboy. Pwede siyang lumipad dahil madala niya yung virus ng ASF. Ganun po yung isang paliwanag kung bakit na yung panawagan ngayon ng DA na takluban ikulambuan, lagyan ng net yung kabuuan ng pigil. Kung gaano man kalaki yan, kailangan makulambuan o malagyan ng net para hindi na mapasok ng mga ibon. Na siya magtatransfer pag nangyari yon ay siya yung magtatransfer ng panibagong ng sakit doon sa iba pang mga baboy dito sa ating lalawigan. Simple nga lang po yung kay Sir Bobby Navarro na ginawa yung siguro yung figure niya or siguro nasa almost mga 400 square meter o 500 square meter. Yun, binakudan niya, nilagyan lang niya po ng net lahat yon. Yung kanyang piggery para makaiwas nga. pambala sa kanyon. Kasi nangihinayang tayo dyan na itong nangyayaring ASF sa ating lalawigan,
pagpatay na naman ito sa ekonomiya ng ating mga kapatid na nag-aalaga ng baboy, ay lalo pa yung yung mga ilang mga padalawa-dalawa, palima-lima lang na pag-aalaga diyan sa likod bahay nila. Ay malaking yan. Malaking perwisyo sa kabuhayan po nila sa kanilang sa ekonomiya, sa kanilang pamumuhay. Magandang umaga po kay Sir Hannibal Herrera ng Barangay Panikihan, Pola. Sir, kailan ba ang iyong punta din sa Kalapan? Ay namimiss ka na namin din sa Kalapan. At syempre, good morning din po. Good morning kay former SK Siren, kay Maria Siren Acedera Clerigo. Good morning po, Madam Sai. Sai, Cheche kung tawagin ho. Ito ho yung ating mga masipag na mga tagapanood at tagapakinig ng ating programang Mabuhay Mindoro. Magandang umaga po sa mga BHW at BNS ng bayan na Barangay Lumang Bayan. At syempre do sa kay lalaban bang SK ito? SK lalabang Kagawad. SK Kagawad si Carl Mauren Torrente Mercado Clerigo, yun. Magandang umaga. Sana good luck po sa lahat ng mga naghahangad na manungkulan sa kanilang mga barangay. Ay dito sa Barangay Lumang Bayan, malaking barangay ito. Ilan bang konsela naglalaban dito? Konsela ng barangay? 30 plus? Ilan ba yan? Hindi, kakunti lang yan kasi dalawang partido, yung una at saka itong mang partido yung sa kabila naman, yung isa naman. Itong kina-Konsehal Biner na lalabang kapitan ay partido barangay ang una. Akala ko wala palang partido. Pero mga mga non-partisan. Non-partisan ba yan? Non-partisan ng candidate? O may mga grupo, partisan candidate, At ilan ba yung mga independent na lumalaban dyan sa Barangay Lumang Bayan? Hindi ko na mabilang. Pero alam ko naglalabang konsehal dyan, almost 20 plus Barangay Kagawad. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Yan pong barangay election, sabi nga po natin, para hong magkakamag-anak halos. Kaya medyo dun ho tayo sa usapin na yung eleksyon ay isang araw lang yan. At pagkatapos niyan, hindi bati-bati. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang Magandang umaga po kay dating former Vice Mayor Engineer Hil Ramirez ng Barangay Baruyan. kay na mga lider ng nasyon. At syempre kay Sir Kamal Mamungkal ng Barangay Tibag. Ito po yung mga leader na mga kapatid nating Muslim dito sa atin pong lalawigan. Hindi lang ho natin ngayon minsan makutap-tapan itong si Sir Kamal dahil minsan ito malimit hong busy sa kanyang business. Malimit ito dito sa Puerto at sa Rojas Pinamalayan. Gusto sana nating matanong, dati kasi magkasama kami sa isang trabaho nito. Noong time na ang trabaho namin nitong si Sir Kamal Mamungkal ay focus dun sa mga kapatid nating Muslim. Dati kami nag-aano niyan dati nasa almost 3 plus kulang-kulang 4,000 yung mga kapatid nating Muslim na nag-migrate dito sa ating lalawigan. Pero nung nagkaroon ng COVID, ang binabanggit niya
umunti ito, nabawasan at lumalis sa dahil wala kang kabuhayan. Iwan ko lamang ngayon na wala na yung wala na yung kasinong restriction o requisitos para makapasok regarding sa COVID. Ay gusto nating malaman kung ilan ba yung kabuuan muli ng mga kapatid nating Muslim na nandito sa ating lalawigan. Good morning din po kay Madam Jovelyn Perez Ornos ng Barangay Kalima Pola. Yan ho, sa mga kaibigan natin dyan, kinatatay sa Perez family, kinatatay Putin. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Kalima Pola, Oriental, Mindoro. At syempre, magandang umaga po sa Batang Kamilmil Batch 8788. Mukhang nagkakagulo sa GC Mukhang nagkakagulo sa GC dahil Christmas party. Payag si Sir Arnel Mumog dyan pag-usapin ng Christmas party. At kahit anong gawain ng batch ng Batang Kamilmil Batch 8788, lagi always present yan itong si kasamang kaibigang Arnel Mumog na siyang laging pasimuno sa mga activity ng Batang Kamilmil. Magandang umaga po sa Batang Kamilmil Batch 8788. Good morning din po kay Madam Vicky. Kay Madam Vicky Andal Bueno ng Barangay Sampaguita, Nauhan. Nabanggit na rin natin yung Nauhan. Di magandang umaga po sa kay former mayor, kay former attorney judge mayor, attorney Mark Marcos. Magandang umaga po, Sir Boss. Sana po ay lagi kayong ligtas at malusog ang inyong mga pangangatawan. Dahil alam ko may may gusto pang patunayan na ng paglilingkod. Ito mga lingkod bayan na dapat ay minsan-minsan ay kailangan tularan. May alam mo hindi naman yung mag-idolize kay Dapat kasi siyempre, pero nandiyan yung Panginoon, siya nga yung pangunahin mo dapat i-idolize. Pero may mga tao na alam mo yung pagtulong. Sabi nga natin, hindi naman lahat ay perpekto, pero kailangan mong gayahin, kailangan mong ipagyabang. Tama ba 'yun, ipagyabang? Magandang umaga po kay Sir Paul. Kay Sir Paul Mendoza ng Barangay Nakoko. Nanonood po siya ngayon. Itong batang ito ewan ko kung kailan uli ang akyat nito sa barko. Alam ko ito aalis na naman ito nang hindi dito mag-Christmas sa Pilipinas Alam ko aalis ito December na naman Magandang umaga at maraming salamat sa inyong panonood kay Paul Mendoza ng Barangay Nakoko, Calapan City. Yon. Good morning kay Sir Joel, Lyson Luwarca ng Barangay Panggulayan, Pinamalayan. Lalo't ang bituka ay walang Hindi ba Sir Joel, good morning, 22 years old ka na pala. Ay hawak lang ng Hindi ba si Balot ang dyan? Ang senior pipit mo dyan? Alam ko na Sir Joel kung sino. Ay yung taga Malugay, di ka? Itry mong yan. Itry mong pagsuotin ng forma ni ni senior ni senior. Yan, syamong-syamo. Oh, boss. Itry mong pagsuotin. At minsan pare, siguro minsan punta ako diyan. Interview natin yan si Senior Pipit ng Malugay, yung chairperson ng Malugay Farmers Cooperative. Arawin tayo sa kalsada, may sulong lamang atin. Pinatanda lang.
pinatanda lang, hindi lang pinalaki. Binalikat ang lahat ng Pero sir Sir Joel, ay sir, kumusta nga pala dyan? Sino nga pala ang nagdadali dyan sa iyo? Kumusta ang mga barangay captain dyan? Maganda yung sa Pasig sa Pasig Uno. Yung ano ba yun? Yung kay Kunsel Alex Sales. Yung lalabang may kapitan nata dyan sa Pasig Uno. Parang matuwid din, matuwid yung kanyang slogan. At mukhang malakas naman, sana. Siyempre, magandang umaga rin po kay Konsehal Gary Gasoy Clerigo ng Barangay Kamansihan. Barangay Managpi. Barangay Managpi, Calapan City. At siyempre, kina Sir Boyet Aliwalas ng Barangay Managpi. Good morning po, sir. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating kamag-anak dyan. Siyempre, magandang umaga. Ito tayo, bati-bati na lang muna tayo dahil Sa tangke. wala na, hindi na rin maramdaman kasi tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa gitsit, lalo pa ngayon magri-Christmas. Yung itlog, yung ang binabanggit ng ewan ko, ba't ganun? Mali-mali, Buti na lang itong itlog hindi pwedeng i-import. Hindi pwedeng angkatin. Dahil baka mabasag at madaling mabulok. Kasi ito, may binabanggit yung ano ba ito? Yung gobyerno na parang magkakaroon ng kakapusan sa presyo, sa itlog. At syempre, dito sa mga karning baboy. Wala namang walang dahilan. Kasi ang sinasabi ng mga nag-aalaga at nagpapaitlog ng manok ay saka farm gate daw nila, lang 6 magkano ba? Yung karning manok 135. Pero pag dumating sa pag yun daw pag daw dress, pag live ay 85. Agutin ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Luma pa rin. Ang hostesya. Kailangan pagtulong-tulungan yan, sir. Paring Sir Joel. Kasi wala na nga nagagawa. Tapos, meron namang makikisig dyan. Yung ninong mo, makisig yun Nung time na siya ang kapitan, di ba? Hindi ka lumaban si ninong mo. Ay, siya. Gawin ng paraan. May 3 araw pa. Sabihin dyan sa mga sa mga ugatan dyan, sa mga mayores dyan. Magandang umaga po kay Konsehal Edelberto Saez ng Barangay Bayuin. At ito'y pumapalaot din sa lumalaban bilang barangay captain. Yan, balik po tayo doon sa yung binabanggit na kasi imagine niyo po yung karning manok, sabi may kakulangan, kailangan mag-angkat. Yung itlog ganun din, may kakulangan, kailangan mag-angkat. Pero pag tinanong mo, yung dito sa Pilipinas particular, yung mga nag-aalaga niyan, hindi magkukulang. Kaya lang siya siguro magkukulang una. Parang pinatataas mo lang ang presyo parang pinatataas mo lang ang presyo. Kasi ang binabag, sa farm gate, 6 nga daw 610, 630, 615 nung ang presyo ng itlog. Pero pagdating sa market, 850, 830, 780, mga ganun po ang presyo Kaya mas malaki ang kinikita ng middleman, parang ganun Parang, yung karne naman po ng manok, sa farm gate daw, 85 pag live. Lugi na sila doon.
sa cost of production, lugi na daw sila doon. Kailangan mag 95 daw para man lamang sa cost of production may kitain. Yung mga alaga ng manok. At pag dress daw yan, pag inilabas sa farm gate, ay 135. Ngayon, pagdating sa palengke, ang presyo ay 200. Tayo ang pangharang sa tangke. Tayo ang pambalas. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan dyan sa Barangay Ibaba West at Ibaba East. Kay Sir Julius Marasigan, kay Sir Arnal Alcoba, at kay Sir Butchoy Oldari Kugyang. Magandang umaga, Coach Gyang, Coach Butch. Siyempre sa ating mental and political advisor, kay Sir Noni Talavera ng SMB Santa Maria Village. Kailan ga uli ang padali? Alam ko nagplaplano itong si Sir Giotto si Sir Julius gusto nito na maraming kwentuhan Magandang umaga dito sa Mora family diyan sa Barangay Babais. Kina Ate Tess si Konsehala Tessie Zamora. At dito kay Kuya Gerson Zamora. At kay Sir Elmer Zamora Manansala. Alam ko itong tatlong nabanggit ko may mga pakana. At advance happy birthday dito kay kay Tuwati, kay Sir Rudan Macrudan Tobias. Maganda advance happy birthday Diriwang ito ng Karawan sa October 26, Webes po ito. Kung sino man ang nakakapanood at nakakinig sa aking programang Mabuhay Mindoro, invited kayo sa birthday nitong si Macrodan Austria Tobias. Nagaganapin sa Sambang Resort gaganapin ito. Itong celebration ng kanyang ikailang bang birthday ito. Nitong kaibigan nating ito, ni Macrodan na ito. Gaganapin po ang kanyang birthday sa Michael Aspiras Residence. Binalikat ang lahat ng pasanin, ngunit ang bunga ng ating pagsisikap. Hindi talaga pwede. Hindi talaga pwedeng sa prinsipyo nating mga mag-aalaga ng baboy at manok, hindi talaga pwedeng ibaba. Dahil nga yung binabangkit ko nga pare, yung cost of production, kulang na kulang. Yung mga kaibigan natin mag-aalaga ng baboy, halimbawa may mga fixed price, di ba? Yung may binabangkit ka dati na mandato ng provincial government at saka itong mga manok na ito. Pag ibinaba ang presyo, pag ibinaba ang karning manok at baboy, ay delikado. Kakainin ng aso. Hindi naman pwedeng itaas, sir? Dahil walang bibili, baka mabulok. At hindi rin pwedeng ibaba ang presyo dahil baka akainin ng aso. Alam mo, Sir Alimbuyog, ganyan talaga ewan ko. Kaya kung minsan nanawa na rin. Kumusta nga pare pala yung ating mga dyan, yung mga alaga nating pabo? Pagkwenta mo kasi kasi dapat ganoon ganun talaga dapat ang pagbibisnes. Kailangan kwenta mo yan yung cost of production ng iyong paghahayupan para malaman mo ikaw din mismo sa bahagi mo ang magpresyo. Kaya sabi ko nga sa inyo next Saturday and sa darating na Sabado at Linggo. Hindi ko alam kung kailan i-air ito ni Boss Ed, yung aming interview kay Sir Pero marami ho kayo matututunan. At panoorin nyo po yung episode ho namin saktong-sakto lang. Tuwing Sabado
9 to 10 AM. Yung pagninegosyo, sabi nga, kailangan na nasa puso. Kailangan yung dedikasyon sa pagninegosyo. Una po yun. Pero syempre, ang ikalawa, sabi nga ni Sir Bobby, ay kailangan syempre may kapital. Ang mga pangakong laging napapako. Pero number one ho yung dedikasyon. Yung dedikasyon sa pagninegosyo. Tayo natutuwa tayo dito kay kasamang Ed Mancera. Meron siyang naiisip na business. At ito ay almost magwa 1 month na naming pinag-uusapan lagi-lagi. Ako sana mangyari na. Wala pala ang kapital ring mamang ari. Pero mangyari na. At para masimula na itong business na sinasabi ni Sir Ed na ito. Hindi pare, baka tayo madali pag sakto lang dapat eh. Baka madali tayo nanggaya lang ng title eh. Kaya yung amin sa Sabado, every Saturday and Sunday ay saktong-sakto lang. Pati sir yung height. Saktong-sakto lang. Damag sa pabrika, kayod kalabaw sa bukirin, ulanit arawin tayo. Good morning po sa mga trabahador dyan sa 241 Game Farm. Kay Boss Jaes Ilaga ng Barangay Bayuin. Yung farm niya, may farm siya sa Barangay Bayuin at may farm din sa Zone 4. Magandang umaga po sa inyo dyan, sa Boss Jaes Ilaga. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim. Magkakamukha pa rin. Ano nga yung sir yung kay Kuya Nitoy? Tayo ang Ano pangharang yun? Yung sa kay tangke. Kuya Nitoy ng mga padali? Tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buwetre, naghihintay ng tamang pagka... Dun po sa mga gustong siyempre, ito mahaba yung bakasyon ng mga bata, Medyo ito bonding time para sa mga pamilya at mga magsiksing irog. Kung kayo ay malapit sa bayan ng Pola, pasyalan nyo po doon yung underwater Christmas village ng bayan ng Pola. Maaliw kayo sa ganda na sinisimulan nitong bayan ng Pola. Sa kanyon. Ayun, yung 13 magkakapatid. 13 magkakapatid na magkakamuka. Tay salakay na mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin bago. Yun. Ito naman ang napakabilis na mga pangyayari. Parang ngayon lang ko napakinggan na nagkaroon ng may nagkaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinasuhan ho ito ng grave threat ni Congresswoman ACT Party List Franz Castro ng grave threat ng kasong kriminal. Pangako. Dahil ho ito doon sa isang interview ata dito kay Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang online radio company, hindi ko alam kung ano 'yun. Parang pagbabanta, binantaan na parang ganito po yung kwento, Siyempre, itong Makabayan Black na isa sa Makabayan Black itong si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teacher. Question yung confidential fund nitong anak
ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa katauhan ni Sara Duterte na ngayon ay secretary ng DepEd at syempre nando sa Office of the Vice President. Ang binabanggit na nitong si Duterte sa interview sa kanya ay gagamitin daw yung confidential fund ng kanyang anak para hanapin, patayin yung mga terorista at uunahin daw itong isang nagngangalang Franz. Ay sino pa ba yung Franz ng mga kongresista? At sino ba yung ini-involve, binire-red tag nila na involve? Di nga si Franz Castro lang, ano? Ngayon, talagang tayo, honorable talaga itong matatawag, ano? Kasi sa totoong buhay, nang pumiyok itong Makabayan Black sa Congress, yung tatlong member ng Makabayan Black, ni si Honorable Raul Manuel ng Anak Pawis, at itong si Arlene Brosas ng Gabriela Party List, at itong si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teacher, naporlata pa itong confidential fund na hiningi ng Office of the Vice President at ito ng DepEd, na pinamumunuan din ng Vice President Sara Duterte. At kahit yung ilang mga confidential fund na hindi naman karapat-dapat ay nai-align sa tamang ahensya ng gobyerno, nai-align, ibig sabihin na napunta doon yung confidential fund na yan. Buti may buti sabi nga natin, buti may Makabayan Black sa Congress na matapang. Totoo, matapang na may question at nagtatanong. Hindi boss Hindi. Hindi boss. Hindi. Tayo ang pambala sa kanyon habang nag-aabang ang mga puwere, bantay sa lakay na mga lider ng nasyon. Yan, syempre may kaso yung yung presidente, nagsinampahan ng kaso yung dating presidente. Buti sana magtuloy-tuloy na yung iba pa. Yung iba pang mga yung iba pang may tampo, may takot. Kasi kailangan talaga ng laban, ng paglaban. Kailangan kung hanggat wasto tayo, hanggat tama tayo, sabi nga ni tuloy-tuloy lang. Hanggat na hindi tayo nagsisinungaling sa bayan, hindi tayo nagnanakaw sa bayan, tuloy-tuloy lang ating trabaho. Ito pa naman, 60 days na lang ay Pasko na. Ano na yan 6 na pong tulog na lang anong sardinas. Hintay ang mga pangakong laging napapako. Yung ilang detalye po nung sinasabi kong problema ng Oriental Mindoro, ng ating probinsya regarding dito sa ASF. At tayo minsan nag-ikot-ikot tayo dito sa malalapit nating mga bayan dito, yung mga kalapit bayan natin. Ay nakita naman natin na masikay naman yung may mga checkpoint naman regarding dito sa ito nga nangyayaring ASF at saka dito sa nalalapit na barangay at SK election. Yung detalye po nung ilang mungkahi, nung ilang mga asosasyon, particular itong Nauhan Hog Racing Association, ay ang detalye niyan mapapakinggan nyo po sa Sabado. Maghapot magdamag sa pabrika. Kasi po ang usapin diyan, bawal maglabas at magpasok ngayon ng baboy. Kahit yung mga munisipalidad, yung LGU, bawal maglabas. Pero ganun ba kasi kayong gobyerno para ganun ba kasi kaya yung pagbabantay ng gobyerno natin o ng LGU para dyan sa mga ilang mga problema natin regarding dito sa ASF na ito. Pero may sinasabi ito nga si Sir Bobby Navarro na ito
abangan nyo ito sa Sabado, yung paliwanag ni Sir Bobby Navarro. May sinasabi siya na hanggat ang gobyerno, hindi na ibalik ng gobyerno ang paniniwala sa kanila ng tao. O ng taong bayan, siguro. Ang gustong iparamdam ni Sir Bobby. Tayo ang Hindi matatapos itong ilang mga sigalot na ganito na may lalo pa itong gartong klase ng ASF. Kasi ba't naman ako magre-report nga na yung aking piggery o yung aking kahanggan ay may namatayan ng baboy samantalang wala namang ganting ayuda o wala namang ganting walang wastong pamamaraan para maiwasan itong ASF na ito. Simple nga po, ang pinapaliwanag ko natin, ang buhay na karanasan dito sa ating lalawigan, may isang piggery, namatay ang dalawa, may natira pa doon sa kasamahan niya doon sa kanya, mismo sa kulungan na yon. Namatay na yung dalawa, positibo sa ASF, pero hanggang ngayon, buhay pa ho yung mga natitirang kasamahan ng dalawang namatay na baboy na yon. ang pambala sa Na sabi nga ni Sir Bobby, baka pwedeng ipatigil yung pagkagyat na nagpositibo yung baboy sa ASF ay katayin agad or ibaon agad, patayin agad. Para hindi na daw makahawa. Tanggalin ho yung ganung patakaran. Kasi ngayon buhay pa ho eh. Ay parang sabi nga yung daw fluent ng testing ay yung test ay parang almost 20% lang. Paano yung 80%? Ano yun? Collateral damage, sabi nga ni Sir Bobby. Tayo masakit ang ating pag sinabing yung collateral damage nung time ng war on drugs ni Duterte at saka nitong si Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas na almost 16,000 yung namatay. Hindi laang at iniimbestigahan pa ng ICC ay parang ang binabanggit ni Duterte ay yung ilan ay mga bahagi ng collateral damage lang. bansa ay hawak. Imagine mo tao yung collateral damage, mga bata. Sina Kian Santos, sino pa? Sina Kulot na mag-aaral na ay pinatay. Dahil dun sa itong maling forma ng pagsawata sa droga. Next Monday po tayo, Or kita-kita po tayo next Monday dito sa ating programang Mabuhay Mindoro. Wala na po tayong oras. Abangan nyo po ang programa ng ating susunod, si Sir Lino. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan at sa mamayan. Maraming salamat po. May sulong lamang ang adhikain. Hinarap na natin ang lahat ng hirap.